Let's open our Bibles to Proverbs chapter 2. Matagal-tagal na tayong hindi nakakapag-aral in the book of Proverbs. Madalas ito ay ginagawa nyo lang pang devotion or pang-angkin ng mga promises. So ngayon, let's look up what this passage means to us and how this is related into our topic in regards to holiness. Okay, Proverbs chapter 2, mula po verse 1 hanggang 6. I am reading from ESV. Okay? Kawikaan, chapter 2, talatang 1 hanggang 6. My son, if you receive my words and treasure up my commands with you, making your ear attentive to wisdom and inclining your heart to understanding. Yes, if you call out for insight and raise your voice for understanding, if you seek like silver and search for it as hidden treasures, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. For the Lord gives wisdom, from his mouth come out and understanding. Tapos samahan niyo rin po ako sa Hebrews chapter 2, Hebreo 2, verses 1 and 2. Apo. Hebrews chapter 1, verses 1 and 2. Ito po ang sinasabi, long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in the last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. Okay, so let us pray. Father God, samahan niyo po kami sa umagang ito as we study your words and as we go on in this series, Lord God, with regards to holiness. I pray, Lord, na sa pamamagitan ng aming mga babasahin, tatalakayin at pag-aaralan, ay maunawaan namin, Panginoon, ang kalaliman ng kalooban mo. Ano nga ba ito, Panginoon? Ano nga ba ito nakakaapekto sa buhay namin? At tulungan niyo po kami na magkaroon kami ng tamang perspective. Thank you, Father God. Sa iyo po ang lahat ng makulit. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Merong isa akong kaibigan na nung aking kabataan ay kumbaga mataas yung respeto ko sa kanya. Kasi siya yung kuya ko sa church. Siya yung kuya-kuyahan namin. Presidente siya ng samahan ng mga kabataan noon. Tapos magaling siyang mag-drums. Okay. So, nung time na yun, ang laki ng katawan niya. So, maraming mga babae na nakaka-crush sa kanya. Tapos, he is a, kumbaga parang ang galing-galing niyang mag-drums. Every time na praise and worship, so, karamihan sa aming mga young people, tuwa sa kanya. Tapos, ano rin siya, inaalagaan din siya ng pastor namin para matuto siyang mag-preach, mag-lead ng congregation. So, lahat ay mataas yung skin at respeto dito sa taong ito. Tapos dumating yung time na siya ay na-inlove. Okay. Pinayuan siya ng pastor namin na sabi sa kanya, hindi ka looban ng Panginoon yung gusto mong mangyari. Okay. Kasi, yung kanyang iniibig ay hindi mature. Kumbaga, iba't ka bakit-isip dahil maganda, so, ginrab niya yung opportunity. Niligawan niya. Cute. Maganda boses. So, inisip niya, pwede isang leader to. Magiging part ng worship team. So, niligawan. Bagong dalo lang yung kabataan niya sa church, yung babae. Pero dahil maganda, may boses, niligawan niya. Sabi ng pastor, hindi yan kalooban ng Panginoon. Tapos, matigas ang ulo nitong sinasabi ng drummer. So, pinurso niya yung kanyang pintik ng puso. Mahirap piliin niya. So, pinag-iran yung pag-ibig, niligawan, sinagot, naging magkasintahan, dumating yung time ng pakasal.
Okay. Kaya lang, dahil sa itong babae ay bata nga, hindi rin matured spiritually, yung kanilang relationship ay nagbunga lang ng isang anak at nagbunga lang din ng ilang buwan. Pagkatapos ng mga ilang buwan, sila ay nag-aaway, lumilitaw yung immaturities, tapos sila ay naghiwalay. Yung babae nagkaroon ng iba, tapos ang sabi nung lalaki, matigas ang ulo ko, hindi ako sumunod sa kalooban ng Panginoon. Okay. Kinausap siya ng pastor namin, tapos sabi sa kanya, andyan na yan. So, kailangan mo na lang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Nung narinig niya yun, kailangan mo sumunod sa kalooban ng Panginoon. Ang pumasok sa isipan niya, dahil hindi kalooban ni God yung kanyang ginawa noong una, so pwede siya maghanap ng iba dahil hindi yun yung will ni God sa kanya. Kasi hindi niya sinunod yung kalooban ni God. So, iniisip niya, merong ibang will si God na babae para sa akin. Kaya lang, hindi ko yung sinunod, kaya naging failure yung buhay ko. Nakakatawa yun, pero totoo yung nangyari. At yun ang karaniwang iniisip natin. Na isang bagay, parang mayroong tayong nakalaan si God para sa atin, ito yung nakalaan para sa iyo. Sa lahat ng bagay nilutukoy mo, hindi naman sa mga pagkakasawa. Na kailangan mong sundin yun para matagpuan mo kung ano yung kalooban ni God. Pag natagpuan mo yung will ni God na yun, your life will be perfect. Pag hindi mo yun natupad, failure ka, magulo ang buhay mo. Saan ito na-apply? Na-apply ito sa pag-aasawa or sa love life. Ito ang iniisip ng marami. Kaya ng maraming mga kabataan, lagi iniisip nila, sino kaya ang will ni God sa akin? Narinig nyo na yun? Hindi lang yan sa love life. Applicable din yan sa career. Marami na nag-iisip, ano kaya ang kalooban ni God na career ko? Ano kaya ang kalooban ni God na kunin ko sa college? O kaya ano yung kalooban ni God na magiging trabaho ko in the future? So iniisip natin, ako, isa akong kabataan, ang kalooban, halimbawa, iniisip natin na si God mayroong kalooban para sa iyo. So iniisip natin, baka kalooban ni God sa iyo maging accountant. So kailangan mo i-purso yun. Dahil kapag hindi mo pinurso yung yung magiging accountant na yun, your life will be miserable. Meron din naman mga iniisip nila, may calling. Okay? Ang will ni God ay maging pastor o pastora. So ano mangyayari? So kailangan mo i-purso yun. Kahit dahil kapag hindi ka naka-align sa will ni God, ano mangyayari? Pag hindi ka naka-align sa will ni God, disaster, failure. Tama ba? Ganyan ba ang understanding ng marami? Yes. Nakakatawa ako maraming church na kaya maniwala sa predestination. Tama? Sa election. Na may mga taong pinili si God para masave. Pero sa maraming bagay, naniniwala sila sa destiny. Hindi nyo ba napansin na pinagkakamalan nila ang God's will as destiny? Na iniisip nila na ikaw ay destined na maging ganito, siya ang destined mong mapangasawa, ito ang destined na mangyayari sa buhay mo. Yung God's will na iniisip ng marami sa love life ay napagkakamalan nilang soulmate. Nakukuha niyo ba yung sinasabi ko? Terminology lang natin karaniwan ngayon, yung tinatawag na God's will. Pero sa totoo lang, iba yung definition ng maraming Christians. Sa love life, hindi naman talaga God's will yung hinahanap, kundi soulmate. Di ba? Na meron kang nakalaang partner sa'yo, so yun na kailangan mong hanapin talaga. Okay? Na talagang kailangan tumama. Okay? Paano kung nag-fail ka? Paano kung napangasawa mo ay hindi tama, hindi ayos, hindi Christian na pangasawa mo? Paano kung hindi ka pa Christian na nag-asawa ka, tapos naging Christian ka, yung asawa mo hindi naging Christian? Hindi kalooban ni God yun? Paano kung kalooban ni God sa'yo, accountancy ang kursong kukunin mo? Noong time nyo may NCEE pa, bagsak ka. Hindi, kailangan matupad yun. Ganun ba talaga umaandar ang God's will? Okay? Yan yung gusto ko talakayin sa inyo. Actually,
iniisip ko sana na gawin parang mini-seminar yung God's will. Kaya lang, nakita ko yung in relation ng topic ng God's will sa holiness. So, sabi ko, gagawin ko na lang isang part ng series. Though medyo mahaba ito, paumanin ninyo medyo parang lecture type tayo ngayon. Pero, I pray na maintindihan ninyo, lahat kayo na narito, I pray na maintindihan ninyo yung kalaliman ng ibig sabihin ng God's will. Na paglabas nyo mamaya, hindi kayo di kung ano kaya ang God's will, hindi ka sa akin. Hindi na gano'n. Okay? Ako kasi may young people ako, worried na rin ako dyan. Kaya nga maraming mga young people, they come to youth camp kasi they're praying for visions, they're praying for God's guidance para i-guide sila, magkaroon sila ng kung ano yung goal sa buhay. Kaya common na common ito sa mga Christian groups nowadays kasi many are praying or seeking God's will in different phases of life. Okay? Sa iba't ibang aspekto ng buhay. Ngayon, gusto ko makita ninyo, ang God's will, mayroong tatlong tinutukoy na God's will sa buhay natin. Una, yung God's will na lahat na siguradong matutupad. Halimbawa, bukas, pagsapit ng umaga, sigurado, sisikat ang araw. Kahit umulan yan, sisikat pa rin ang araw. Tama ba? Kahit bumagyo, kahit umulan, sisikat ang araw. Will ni God yun. That is the ordained will of God. Okay? Pag gumising ka bukas sa umaga, sigurado didilat ka. Tama? Will ni God yun. Hindi nyo na tatanungin yun, Lord, didilat ba ako o hindi? Hindi nyo na kailangan alamin yun. Sigurado didilat kayo. Tama? Ordained will. So, meron talagang nakatalagang will si God. Meron yan. Yun yung mga normal laws of life. Yung mga normal na mga nangyayari sa law ng surroundings or nature. Di ba? Sigurado yan na kapag nagtanim ka ng buto, mataba yung lupa, dinigan, tutubo yan. Di ba? Hindi nyo na kailangan ipag-pray yun, Lord. Palaguin nyo po itong halaman na ito. Okay? Kasi kahit na anong gawin nyo doon, tutubo yan. Tama? Nakatalaga yun. Pangalawa, meron siyang tinatawag na yung kaloobang dapat siya ay masunod. O yung tinatawag na holiness o yung kabanalan. Will din yun. Tama? God's will yun. Ano kaya ang God's will? O di tama. Tama po ba? Alam yung will ni God yung masama. Will kaya ni God na magnakaw ako? Of course na. Ang will ni God yung pagsunod. Okay. Pero ang pinakamatinding lagi natin iniisip, ano kaya yung diretsahang will ni God sa akin? Sa career, sa buhay, okay? Sa trabaho, saan kaya niya ako will na tumira? Sa abroad kaya? Dito kaya sa Pilipinas? Punta kaya ako ng North Africa or ng South Africa? Doon kaya ako will ni God na tumira? Yan yung ito ang focus ng maraming Christians. Yung pangatlo. Yung will na tumutukoy sa eksaktong mga pangyayari. Sa ayaw nyo man o hindi, aminin man natin o hindi, madalas gusto natin si God gawing bolang kristal. Kasi, iniisip natin, lalo na ito, taon-taon ako ng mga young people pa kami. Laging topic yan sa lahat ng February na buhay ko bilang isang Christian. Never na nagkaroon ng February na hindi nagkaroon ng seminar about love, courtship, and dating. Taon-taon yan. Every February yan. Sigurado, meron ganong klaseng seminar. Tapos lagi nang iniisip is, sino kaya ang palooban ni God para sa akin? Lagi kayo nagkakaroon ng concept na ginagawa natin parang bolang kristal si God. Ginagawa natin, sa totoo lang, parang gusto natin ng mga manghuhula. Parang gusto natin ng horoscope. Ano kaya ang will ni God na trabaho mo? Diba? Mas gusto natin na diretsyo. Kaya nga maraming mga Christians, nakaka-relate dito yung mga sinasabing, narinig ko sinabi ni God sa akin.
Kasi gusto natin ng diretsong sinasabi sa atin, ano ba yung gusto ni God. Di ba? Kaya nga ako ito yung impression ni God sa akin. Di ba? Nung nagpipray ako, ang tindi ng impression ni God. Ito yung sinabi ni Lord, nakusap siya. Ang maganda naman, ha? Di ba? Talagang gigil na gigil tayo sa mga ganyang mga pangyayari. Okay, bakit kaya? Okay? Meron akong mga nilistang reasons bakit gusto nating makasigurado doon sa mga diretsong will o mga pangyayari sa buhay natin. Bakit? Number one na nakita ko, syempre bilang Christian, gusto natin mapasaya ang Diyos. Napaka-noble naman ang reason ng marami. Ayaw natin magkamali. Tama ba? Gusto niyo bang mapalungkot si God? Di ba pinalaki tayo sa culture na kailangan natin siyang mapasaya? Yes or no? Yes. Okay. Pangalawa, takot tayo magkamali. Sino ba naman ang gusto na mayroong failure ang buhay? Diba? Sino naman ang gusto na ang kanyang buhay may asawa ay magiging tragic? Sino naman ang gusto na ang kanyang papasukin trabaho o career ay miserable? Takot tayo doon. Tama? Mahina loob natin. Kaya mas gusto natin, sure. Kasi iniisip natin, sa will ni God, kung tayo ay nakapaloob sa will ni God, everything will be, kapag nasa tayo ng will ni God, everything will be correct or perfect. Well, that's the bad news. If you would read the stories in the Old Testament, never kayo makikita na everything is alright. Actually, kaya lang nila nakikita na nandun sila sa God's will pagdating sa end. Sa end result. Bibigyan ko yung example. Si Joseph ba, nalaman niya at nakatikim ba siya ng saya? Pero alam niya nandun siya sa kalooban ng Panginoon. Tama? Bakit ba nangyari si Joseph lahat ng mga pangyayari sa buhay niya? Si Joseph the Dreamer? Niready siya para Para lang patibayan yung kanyang faith, yun lang ba yun? Paglilingkod, yun lang ba? Ano, Jake? Ano sa'yo sa tingin mo? Para maligtas ang Israel. Nakita ba yun ni Joseph sa tingin niyo? Hindi. Nung nagkaroon ng dream si Joseph, hindi sinabi ni God sa kanya na ang plano is iligtas yung kanyang angkan. Ang napag-iipan niya ano? Famine. Hindi, pero bago yun, ano napag-iipan niya muna? Merong 12 haze. Ano nangyari? Yumukod sa kanya. Merong stars and moon. Ano nangyari? Nagbaw sa kanya. May naisip pa siya patungkol sa mangyayari sa buhay niya nung bata siya. Ano nangyari sa kanya? Have you ever studied the life of Joseph? O napanood niyo na ba yung mga stories na movies patungkol kay Joseph? Pero isang cartoon na napakaganda, yung Joseph the Dreamer. If you would able to watch that cartoon, or kasi yung play medyo yung play ng trumpets yun. Okay yun. Yung ginawa nila, Odi Himora, 1995, I think. Okay yun. Pero bihira lang. Kung meron kayo mapapanood ng cartoon ng Joseph the Dreamer, better. Ang ganda nun. Bakit? Kasi pinakita doon, hindi nga naging masaya si Joseph eh. Dahil pagkatapos na lang ng dreams niya, ano na nangyari? Nagalit yung kanyang mga kapatid. Ultimo si Jacob nagalit sa kanya. Ano yung sabihin? Yuyukod kaming lahat sa'yo. Diba? Yung mga kapatid niya, grumpy sa kanya. Bakit? Ayan na naman si kung i-contextualize natin sa Pilipinas, ayan na naman yung hibang na kapatid natin, iniisip na naman niya, tayo susunod sa kanya. Ano pa nangyari? Bininta siya, masakit doon, sinabi patay siya. Kayo sabihin kayo, patay na kayo, mararamdaman
ng mga sarili ng kapatid. Halimbawa, pinagtanong kayo sa probinsya, "Uy, kamusta na yung kapatid natin si Lydia?" Kapatid niyo si Lydia? Patay na. Ano mararamdaman niyo? Sabihin ng mga kapatid niyo, patay na kayo. Di ba? It hurts. Tapos napunta siya sa bahay na, nakulong muna siya. Napunta muna siya sa bahay na naglingkod siya ng buti-buti niya naglingkod. Napagbintangan naman siyang rapist. Di ba? Tapos nakulong siya, may dalawang nanaginip, binigay niya yung panaginip, pero nakalimutan siya. Sabi ko, nakalimutan siya eh. Nung naging lang niya kami mga kaibigan ko nito, dapat akong title ng buhay ni Joseph. Si Joseph ang taong malas. Kasi lahat ng kamalasan, inabot. That's precisely my point. Being in God's will doesn't mean that everything will be all right. Tama po? Have you ever wondered kung will talaga ni God na si Solomon ay maging king? Yes or no? Yes or no? Will ba ni God na maging king si Solomon? Yes. Di ba? Pero have you imagined ano nangyari ni David bago naging king si Solomon? Kasal ba si David sa Bathsheba? Actually, pinapatay pa ni David yung unang asawa ni Bathsheba para maakin niya si Bathsheba. Therefore, Solomon is out of what? Kung totoo siya. Pangalawang anak siya ni David kay Bathsheba dahil napatay yung una. Pero, that's God's plan. Actually, it is part of His plan para maging lineage papunta kay Christ. Jesus. So, ang kalooban ng Panginoon, yung God's will, iniisip natin lagi, it should be okay or it should be fine. The answer is no. Hindi ganun ang God's will. God's will doesn't mean that everything will be fine. Kaso dahil takot tayo, kaya gusto natin laging maging sigurado. Kaya gusto natin makarinig. Gusto natin maging sure. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa totoo lang, ang mga churches ngayon, maraming horoscope. Maraming bolang kristal. Sabi ni Lord. Diba? Napaka-guilty ng marami ngayon dahil sa ganitong mga situations of life. Bakit pa? Bukod sa takot tayo at para mapasaya ang Diyos. Pangatlo, gusto natin ng perfect result. In short, makasarili tayo. Self-centered tayo mga tao. Kahit pa mga Christians, self-centered pa rin. Kasi gusto natin everything is perfect. Tama? Pang-apat, dahil marami tayong choices. Di ba? Lord, sino kaya yung will mo para mapangasawa ko? So ngayon, nag-i-scouting ka na. Kaya kami ng mga young people pa lang kami, kada joint fellowship or kada fellowship na mapuntahan namin, nag-i-scouting kami para kami mga talent manager, kung sino yung magaling kumanta, sino yung magaling tumugtog ng ganito, ng ganyan, sino yung active sa church. Lord, sana siya yung will mo sa amin. Di ba? Nag-i-scouting ka na. Kasi marami kang choices. Ano ba yung mga focus natin? Or ano ba yung madalas na iniisip natin about God's will? Ito yung mga wrong notions natin kapag will nila. Actually, madalas nakafocus tayo pag sinabing God's will dun sa mga non-moral things. Hindi nga natin iniisip yung pangalawang binigay ko sa inyo kanina eh. Diba? Pero ang una, ano yung unang God's will? Yung lahat ng bagay siguradong mangyayari o ordained. Pangalawang will, yung kanyang moral will. O yung ano yung tama mali. Will ni God yun, tama? Pangatlo, yung specific will na mangyayari sa
dun sa mga non-moral things. Okay? Ano pa? Ang common understanding natin about God's will, gusto natin ilahad kagad sa atin ni God. Pak! Anong future ko? Pak! Dapat nilitaw yan. Dapat maintindihan mo agad ano yung mangyayari sa buhay ko. Na-imagine nyo na ba kung alam nyo na kung ano mangyayari sa buhay nyo? Sipin nyo, kung alam nyo na kung ano mangyayari sa buhay nyo. Halimbawa, si Ate Lourdes, ilang taon kayo ngayon, ma'am? Ate? 69. Okay. Halimbawa kung ang will ni God nilalahad sa akin ora mismo. At age 72, ito mamamatay ka na. At age ganito ganyan, ito mangyayari sa'yo. Pagdating mo ng 69, merong maniligaw sa iyong milyonaryo. Isipin nyo kung alam nyo lahat ng mangyayari sa inyo, ano mangyayari? Ha? Tragic yun. Tragic yun. Diba? Napanood nyo ba yung movie na Total Recall? Hindi pa. Sa Total Recall, galing siya sa Total Recall, bata siya. Okay? Pero yung future na tao niya, di ba ako si Jonet, ako, present. Tapos, yung future na Jonet, mayroong mga warnings na binibigay sa present na Jonet. Kasi sa date na to, may mangyayari sa'yo. Alam niyo kung ano mangyayari sa kanya? Praning siya. Paranoid siya. Bakit? Kailangan mo iwasan lahat ng mangyayari sa iyo. Bakit? Kasi sa date na to, sa October 4, ganyan, October 5, ganyan, merong masamang tao na bubundol sa iyo. So, ano gagawin mo yun? Lahat na lang yun, hahanapin mo. Mabundol ka. Nakakaparanoid yun kung lahat ng bagay ilalahad sa atin ni God. Hindi nag-ooperate si God as ganun. Tama? Meron ba kayong nakita sa Bible na nag-operate si God na sa isang taon nilahad niya lahat? Wala. Kahit si Isaac. Kahit si Isaac. Hindi alam nung servant ni Abraham kung sino yung babae na mapapangasawa niya. Mamaya, alam ko bukas sa isip niyo, ni Pastor yung science. Kasi yung servant ni Abraham gumamit ng science. Mamaya i-discuss ko rin sa inyo yan. Yung patungkol sa mga science. Sa tulad nila Gideon, yung servant ni Abraham. Okay. Subukan nyo kaya, kung sino man yung babae na pagdumo ko sa bintana, siya yung mapapakasawa ko. Subukan nyo lang. Tingnan nyo lang. Tingnan nyo kung magugustuhan nyo. Ang dami nang gumawa niyan. Nung nakita nila, sabi nila, Lord, nagbibiro ka. Don't put a joke on me. Bigla kayo mapapagawin. Okay? Kasi gusto natin lahat sa atin. Pangatlo, gusto natin malaman kagad ang future. Gigil na gigil tayo sa future. Sa totoo lang, ginagawa natin siyang manghuhula Ginagawa natin ayaw natin maniwala sa manghuhula, pero ginagawa nyo lang iba yung terminologies. Kaya nga gusto nyo ng mga visions, di ba? Kaya marami mga Pentecostals gusto ng visions. Bakit? Kasi God will send you to Sri Lanka to be a missionary. Kalokohan yan. Ang dami na nagsabi sa Pilipinas na Pilipinas ang magiging mission field. Saan ang mga Pilipino? Tayo pa rin ang mission field. Tayo pa rin ang pinapadala ng missionary sa ngayon. Ilang missionary na ng Pilipino na balitaan nyo? Hindi ba puro kanyo pa rin ang nag-mission dito? Dahil wala tayong pera, hindi tayo capable na mag-mission sa iba't ibang parte ng mundo. Katakot-takot ang mga promises na God will send you to different faces of the world to be missionaries. Saan? Ay, yung mga pastor nagtitinda ng royal. Di ba? Forever living yung mga pastor. Bakit? Wala tayong pera. Saan ka
nakareserba na. Okay? Pang-apat, ayaw kasi natin panagutan yung future failures. Kapag nagkamali ka sa pili mo, dito kasi ang will ni God sa akin eh. Dito kasi ako dinala ni God. Ayaw natin maging responsible sa mga pinagagawa natin. That's why lagi natin hinahanap ano ba yung will ni God sa akin. Dati nung college ako, sabi ko nun, Lord, alam ko, ano pa ako nun eh, yung paniniwala ko pa nun yung plain. Alam ko na ikaw ang siyang bahala sa akin. Loloobin mo makapasok ako sa UP. So ano ginawa ko? Pasok ako. Exam. Pumasa sa bukat. Uy! Ito na yung will ni God. Kalooban ng Panginoon, I claim. Bagsak ko UE. Bakit? Na-in love. Andoon yung tinitipong ng puso sa UP. Asan na yung kalooban ni God na UP? Na UP na. Oo. Uwi ng bahay na. Diba? Ngayon ko lang na-realize, this God's plan for me to study in UE because God shaped me inside that university. Ngayon, pag kami nakarinig sa akin na gano'n yung mangyayari, testimony pa ako noon, pagtatawanan ako ngayon, asan na kalooban nila sa'yo na UP? Ang alam ko pa kalooban nila na mag-study ka sa UP. UP. Di ba? Because we don't want to be responsible to the future failures. Okay? Ito pa, panghuli, doon sa ano bang iniisip natin patungkol sa God's will. Iniisip natin, dapat panatag tayo sa desisyon. Kaya gusto natin ng God's will. Kaya gusto natin sigurado tayo that we are on God's will. Para lahat ng bagay, komportable ka. Ang tanong, bakit kailangan sabihin ni God itong mga bagay na ito kung ganun naman pala? Kung pwede naman pala siyang magsalita audibly, kung pwede naman pala siyang magbigay ng impression, at pwede naman pala natin siyang madaan sa signs. Yan yung tatlong ginagamit ng mga Christians. Okay. Yung audible voice, strong impressions, pangatlo, yung ano yung pangatlo? Signs. Hingi tayo ng signs. Diba? Ito yung mga common na ginagawa eh. Lord, pagka po may dumating na pang-pitong jeep, sasakay na po ako. Late ka na nun. Pagdating sa pang-pitong puno, hindi ka naman makasakay. Diba? Ginagawa niyo ba yun? Magagamit kayo ng mga signs. Diba? Takot na takot kayo sa MRT. Baka masira or baka sumabog yung MRT. So, ano gagawin mo? Lord, yung pang-limang train na dalan, doon po ako sasakay. Diba? We are using signs. Lord, kung ano po yung pinakamadali, yun po yung kursong kukunin ko. We are doing signs. We are testing God. Kasi naligaw tayo dahil sa mga pinagagawa sa Old Testament, si Gideon, saka yung assistant ni Abraham. Na kung sino yung magpapainom sa kanya, sa camel, yun yung babaeng tinalaga ni God kay Isaac. Okay. So, huwag niyong iasa sa signs. Huwag niyong iasa sa audible voice, baka kung sino marinig nyo. Baka kung sino magsalita. Huwag niyo rin iasa sa strong impression. Okay lang yung instinct kasi instinct may kasamang isip yun eh. May kasamang utak yun eh. May reasons kayo ba't kayo nagkakaroon ng instinct. Halimbawa, magaling kayo sa karate. Okay? Martial arts. Pag sinapak kayo, kahit hindi nyo iniisip, kusa kayong sasangga.
Instinct yun. Why? Kasi pinractice niyo yun. Ako bilang pastor, sabi ko kay Michael, tinuturuan ko siya, si Michael yung nag-preach dito isang beses. Kasi tinitrain ko siya para siya mag-preach. Kapag matagal ka na nag-i-interpret ng scriptures ng tama, in context, instinct mo na hanapin yung context. Hindi mo lalagyan ng meaning yan. Parang nung Bible study, di ba, na pinakita ko sa inyo, instinct na po sa akin mag-compare ng translation. Kaya hindi ako mapapakali kapag yung translation ko iisa. Kailangan ko meron ako mapagkumparahan. Lalo na kung hindi ako panatag doon sa isang translation na yun. Instinct yun. Dahil meron kang basis. Halimbawa, yung mata nyo. Subukan nyo na may ibang tao na pipitik sa mata nyo. Tingnan nyo kung saan kayo pipitik. Pero kayo ang pumitik, hindi, alam nyo hindi itutuloy. Hindi pipikit yan. May basis eh. Diba? Ganun yun. Ngayon, meron tayong mga ginagamit na mga parameters. Usually, ang mga Christians ngayon, ayaw mga aminin, pero maraming Christians ngayon, mga animistic, mga superstitious, mga mahilig sa supernaturals. Gusto natin ng mga visions or signs, gusto natin ng audible voice, at gusto natin ng strong impression. Na pinagkakamalan natin laging galing kay God. Okay? Nakwento ko na sa inyo, di po ba? Dati merong isang crusade sa Malabon, na yung pastor, gandang-ganda siya doon sa nakaupo sa unahan. Tapos ang sabi niya, ikaw kapatid, ang kalooban ng Panginoon na mapangasawa ko. Ang iyak ng babae, dahil may asawa siya. Kilala ni Pastor Kalo yung gumawa nun, kaya hiyang-hiya sa Southern Tagalog District. Kasi may impression daw si God sa kanya na yung babae yung mapapangasawa niya. Binroadcast niya pa sa mic. Tawa kami ng tawa na nabalitaan namin yun. Malamang hindi si God yung nag-impress. Diba? Okay. Bakit ibibigay ni God yung mga passages sa scriptures, lalo na ni Christ, yung kanyang mga paalala, kung sasabihin naman pala niya ng diretsyo through dreams or signs, through audible voice, at through impressions? Tingnan niyo to. Matthew chapter 6, 25 to 34. Patungkol saan yan? Matthew 6. Tungkol saan yan? Sa worry. And, worry lang ba? Kasama na dyan yung pagiging satisfied. Kung anong meron. Pag pinag-aralan niyo yung series na yan, patungkol yan, nagsimula yan sa prayer, nagturo si Christ ng prayer, tapos tinuro niya dyan na yung mga bagay na meron tayo, nasisira lang yan. Patungkol sa satisfaction, patungkol sa sovereignty ni God, sa will ni God, kaya hindi ka dapat mag-worry. Sa tingin niyo, bakit babanggitin niya ni Christ? Bakit ituturo niya? Kung magsasalita naman pala siya ng diretsong will niya sa specific na mga things sa buhay natin. Alam niyo kung bakit? Dahil ang God's will, hindi nag-ooperate according sa kagustuhan natin. Hello? Kahit anong gusto niyong gawin, hindi niyo siya pwedeng kontrolin. Sino po makakapagdagdag sa inyo isang araw sa buhay niya? Wala. Kahit uminom kayo ng sandamakmak na Percy, sandamakmak na Royal, sandamakmak na Forever Living, o kahit na ano pang mga herbal yan, kahit na mag L-carnitine ngayon na gusto, kahit anong inaminin yung supplement. Pag sinabi ni God na kukunin kita ngayon, kukunin kita ngayon. Hello? Hindi natin pwedeng makontrol yung buhay natin. Okay? So ano ba talaga ang
will ni God. Paano nga ba nag-ooperate si God? Paano nga ba siya nangungusap? Okay? Ito pa. Madalas, paano ang ginagawa ng mga Christians para maisip niya ng isang bagay will ni God? Ano? Una, yung mga tinatawag ng mga open doors or opportunity. Uy, will ni God. Bakit? Kasi nangyayari. Will ni God. Merong nagpadala ng email sa akin. Kukunin daw ako from papuntang Canada. So it is a sign. Nakalawa nila na makarating ako ng Canada. Yung pala spammer, yung pala yung nagpadala ng email sa'yo. Okay. Pangalawa, yung paghihingi ng signs, no? Pangatlo, yung pag-pick ng mga verses sa scriptures. Pinagkakakalan din ng mga Christians. Uy, kalooban ka na maging missionary ako. Bakit? Kasi ang nabasa ko ngayong umaga is, go, preach the gospel, make disciples of all nations. Really, God na maging missionary ako sa iba't ibang parte ng mundo? Wow, galing. Hindi mo binasa kanina yan. Will ni God, dapat ako maging missionary sa iba't ibang part ng mundo. So, picking up verses. Nakalimutan mo na ang Bible ay hindi lang ilang verses. Bakit hindi mo na-pick yung sinabi kay Judas? Alam mo yung joke na yan, di ba? Yung lalaki na laging nag-pick ng verses. Tapos kung saan siya ituro, yun yung binigay sa kanya yung araw na yun. So sabi niya, ano kaya ang will ng Lord sa akin? Sabi ko, sino yung Bible? Ang ganun niya sa Lucas. At sabi sa Lucas, Judas ang himself. Sabi niya, Lord, nagbibiro ka. Huwag naman ganun, Lord. So, nilipat niya ulit, tinuro niya na naman. Pagturo niya, nasabi doon, and Jesus said to Judas, whatever you will do it now quickly. Nabibili siya ng tinapay, do it now quickly. Hindi pwede. Diba? Hindi nyo pwede ni-asa yung inyong mga destiny o yung mga mangyayari sa buhay nyo sa ilang verses ng scriptures. Don't ever do that. Okay? Ito pa. Madalas iniisip natin yung mga gusto natin nagiging sabi ni Lord. Sa totoo lang, hindi naman talaga si Lord yung nagsasabi nun. Sino? Subconscious mind nyo. Kaya lang nagigigil kayo, kaya kung ano na naririnig nyo. Iniisip nyo na ngayon, nasabi ni Lord. Nagkakaroon tuloy ng imaginary friend. Oo. Baka hindi nagkakakain, no? Oo. Fasting kasi po, fasting. Fasting, merong hinihiling. Nagkaroon tuloy ng imaginary friends. May nagsalita tuloy. So, napagkamalan niya si Lord na nagsabi. Nalipasan ng gutom. Okay? Pangulit dun sa mga wrong notions natin about God's will is yung positive thinking na tinatawag. Nilalakasan natin ang loob natin na kalooban ni God yung isang bagay. Kahit hindi naman. Oo. So, iniisip natin, will ni God to? Will ni God. Okay. Pero ano ba talaga ang laman ng scriptures in regards to God's will? Ano ba talaga ang God's will? Okay? Kanina, yung binasa natin kanina sa Matthew chapter 6. Ano sabi doon? 6:25-34. Pag binasa niyo yan, ano ang summary niyan? Huwag tayong mag-alala, mag-worry, matakot. Bakit? Alam niyo ba yung future niyo? Hindi. Hindi natin alam yung future natin. Kaya, hindi niyo ba napansin kayo yung mga dumating na sa point na okay na yung career niyo? Hindi ba pagka nagre-reminisce kayo, ang sarap reminisce, ay noon, ganito yung mga hirap na inabot ko. Ganito yung mga pinagdaanan ko sa buhay. Kahapon nga, doon sa Pampanga, yung isang young people, nagkikwento sa akin. Kasi ano siya ngayon, nagtrabaho siya sa Jollibee, sa SM Clark. Tapos meron siyang kinikwento sa akin na bago siya naging PC, alam mo yung PC? Yung tagatawag ng order, yung nandun sa may likod ng warmer.
Di ba, pagka-order kayo, alam mo, sabihin nyo, 2 corned beef, breakfast meal, ganyan, sa Jollibee. Tapos yung cashier, biglang magsasalita sa mic. PC advance call, gano'n. Yung gano'n. Yung PC ang magsasabi dun sa tagagawa ng order. Parang mahaba pa lang yung pila, ready na. Okay, ready na. Sabi niya, Pastor, bago ako naging PC, ang dami kong pinagdaanan dyan. Naging stockman ako, naging pantry, naging fryman, gano'n, naging backup. Yung backup, yung tagahiwa ka. Yung backup ang pinakapangit na trabaho sa totoo lang. Oo. Bakit? Utusan ka ng lahat. Kailangan kalamansi. Oo, kalamansi. Kailangan ng sibuyas. Oo, yelo. Tagadala ka, tagakuha ka dun sa likod. Tagahugas ka ng mga pinaglulutuan, pinaggawaan. Ang pinakapangit. Ay, Pastor, pinagdaanan mo lahat yun. Sabi ko, di ba, ang sarap alalahanin pagkatapos ng mga pinagdaanan mo? Di ba kayo rin gano'n? Di ba? Madalas binabalikan niyo yung mga nakalipas. Ang sarap alalahanin. Nung bang nandun kayo sa punto na yun, naisip niyo yan na someday magiging okay kayo? Hindi. Actually, dumating pa kayo sa punto na, ano ba naman ito pinagdadaanan kong ito? Hindi na ba matatapos to? Tama ba ako? Tama ba? Ako nung nasa Taiwan Cement ako, talagang naghihimutok lagi yung damdamin ko. Kasi yung boss ko, Taiwanese, na parang pakiramdam ko, walang pakialam sa mga empleyado. Kung pwede lang magtayo ng union, magtatayo ako ng union na mag-isa ko eh. Kasi bawal ang union sa amin eh. Nung nandun ako sa Taiwan Cement, yung una kong work after my college days, pakiramdam ko, kawawang-kawawa kami. Pero hindi ko alam, it's part of God's plan to mold me. You know? That's why He is called the Father's hand. The Father, di ba? We are under His care. Kasi minumold niya tayo. Kaya yung mga nangyayari sa atin, it's part of God's plans. Kaya yung mga pinipreach nung, lalo na pag naririnig nyo sa TV, God called me, yung mga artista, God called me in this profession para maipakita yung purpose in life, para maging okay yung buhay nyo. Kalokohan yun. Kasi pati pangit na pangyayari sa buhay natin is part of God's plan. Okay? Kahit tragic yung mga nangyayari sa buhay nyo, it's part of God's plan. At hindi nyo man magugustuhan, even your sins. Even your failures, yung mga naging sin nyo before, pinahihintulutan ni God para maintindihan ninyo. Mukhang failure si David, di ba, na nagkasala sila kay Bathsheba? Mukhang failure. Pero hindi ba naisip na it is part of God's plan? Para tulungan si David, para lumabas si Solomon? Ano po, Ate Liz? Ay, hindi. Hindi. Ito yung gusto ko sabihin. Kasi kung minsan pa ito, sumasagot yan, iba si ganito. Okay. Kung makikita nyo, part yun ng plan. Pero inalis ba ni God yung responsibility at consequence kay David? Hindi. Your sins may be part of God's allowing wonderful plan. Yung kabuuan ng sovereignty nila. Pero tinanggal ba ni God yung responsibility? No. Bigyan ko ng isang pinakamabigat na example. Si Satan. Sino may gawa kay Satan? Si God. Plan ba ni God na gawing Satan si Satan? Siya ba ang gumawa ng Satan kay Satan? O si Satan ang gumawa ng desisyon para maging Satan siya? Di ba? Si Satan ang nagrebelde kay God. Tama ba ako? Si Satan ang nagrebelde kay God. Pero hindi ba siya part of God's plan? Part. Pero ang tanong, tinanggal ba ni God yung responsibility kay Satan? Sa mga pinagagawa niya? Yung consequences? Of course not. Alam natin na damnation yung kakahinatnan niya sa huli.
So, God's plan works according to His will, what His will be. Tama? Okay? Pero, yung responsibility is still in our will. Ano yung ibig sabihin? Kalooban ni God na magkaroon kayo ng ganyang buhay. Okay? Kalooban ni God na magkaroon tayo kung nasaan tayo ngayon. Tama po ba? Halimbawa, nakatira kayo ngayon dito sa loob ng Napocor Village. Kalooban ni God yan. Pero hindi ninyo rin maiaalis na kaya kayo nagpunta dito ay dahil meron kayong mga ginawang bagay para mapunta kayo dito. Kung hindi kayo bibili ng lupa at ng bahay dito, mapupunta ba kayo dito? Hindi. Alam nga namang na magic lang kayo dito. So, di ba? Gusto kong maging homeowner sa Napocor. Ano nga na? Hindi. Kailangan ninyong pag-ipunan, hulugan, pilhin, pagsumikapan para magkaroon kayo ng property dito sa loob. Yes or no? Hindi ho mawawala kahit kailan ang human responsibility. Pero, kahit na merong human responsibility, hindi pa rin yan mangyayari kung hindi yan God's plan. Parang salvation yan eh. Will ni God na masave ka, elect. Okay? Pero hindi yan mangyayari. Hindi dahil sa merong kang part ha. Kung hindi, mangyayari yan according sa timing ni God, sa situation, sa scenario na isi-set up ni God para sa'yo. So lahat ng bagay, mangyayari according to His plans. Kaya nga hindi pa pwedeng sabihin na wala tayong responsibility. Kasi kung wala tayong responsibility, parang tama yung sinasabi nga, yung kinikwento nga ni Pastor Charlie noong nakaraan. Huwag mo ko sisisihin sa kasalanan ko. Kasi si God ang may gawa nitong bagay na to, kaya ako nag-fail. Hindi gano'n. Tayo pa rin ang responsible sa failures natin. Yet, hindi mangyayari yan kung i-plan ni God. Okay? Ano ang will ni God? Siyempre, hindi tayo dapat matakot. Pangalawa, tingnan niyo 1 Thessalonians 4 verse 3. Sige po, makibasa niyo. 1 Thessalonians 4 verse 3. Ano ba sabi? For this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality. This is the will of God. Your Sanctification. sanctification. Ang buong kalooban ng Diyos sa buhay ng isang Kristiyano is for us to be sanctified. Okay? For us to be sanctified para gawing banal. Kaya tayo niligtas ni God para maging banal. Kaya tayo namumuhay pa para maging banal. Yung mga tinatamasa natin sa buhay is just the temporal things that will happen according to God's plan. Pero ang dapat na focus ng utak natin ay to be sanctified, to be holy. Kaya nga, talon tayo, Ate Flor, pakibasa niyo naman chapter 5, verse 16 to 18. Opo, chapter 5. Rejoice always. Pray without ceasing. Okay. Give thanks in Give all thanks. circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. See? Kaya nga, dapat, ano na lang ang magiging reaction natin? Rejoice, pray, and give thanks sa lahat ng nangyayari sa atin. Dahil hindi lahat ng mangyayari according sa kagustuhan natin, this is what we should do. This is the will of God. Rejoice, pray, and give thanks. Isa pa po. Lipat naman tayo ng Colossians, chapter 1, verse 9. Colossians 1 verse 9. Pakibasa po. And so from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be
His will in all spiritual wisdom and understanding, so as to walk in among the word of the Lord. See? Pleasing to Him. Who is pleasing to Him? Worthy manner walking according sa way ni God. I-summarize nyo. Anong gusto nyo maging, anong will ni God? Summarize nyo lahat yun. Anong will ni God? For us to be? Holy. Ito dapat ang utak natin. Dito dapat nakasentro. Pastor, sino kaya mapapangasawa ko? Yung bang nililigawan mo, pagka naging kayo, mananatili kang holy? O dadaling ka sa kapariwaraan yan? Pastor, ano kaya magiging trabaho ko? Yung bang magiging trabaho mo, mapapanatili kang holy dyan? O ilalayo ka niyang ni God? Simple lang po ang pamantayan ng Panginoon, actually. Sa lahat ng mga pagpipilian nyo, huwag niyong hanapin ano yung specific will ni God sa akin. Binigyan tayo ng utak ni God para mag-isip. Binigyan niya. Ito nga yung nakakatawa no? Maraming mga quote-unquote matured Christians ngayon hindi ginagamit ang utak. Kasi ang common knowledge ng maraming churches ngayon, kapag matured ka, ano ka? Ikaw yung mahabang mag-pray, ikaw yung malakas kumanta ng praise and worship, ikaw yung active sa lahat. Pero ikaw rin yung sunod ng sunod kahit mali na yung tinuturo. Hello? Ang matured po, yung mga taong nag-iisip. Tama? Sino ba ang mga nasa top authority ng mga magagaling ng mga business ngayon? Yung mga blind followers ba? Hindi, di ba? Sino? Critical thinkers. Nakakita na ba kayong mga taong critical mag-isip? Ako tuwa ako pagka meron akong kausap na critical mag-isip. Bakit? Kasi pag nagkikwentuhan kayo, pinag-iisipan nyo yung pinag-ikwentuhan nyo. Di ba? Hindi yung tipong ang gusto topic, puro ay si Pacquiao, kasali na sa PBA. Di ba? O kaya, alam mo si Junisha, gusto pa raw magkaanak. Hindi yung yung mga topic na kakainis pagka ganun lang yung mga pinag-uusapan nyo. Yung mga tipong ayaw mag-isip, ayaw makipag-usap na mayroong mga sustansya. Di ba? Yung mga tipong pagka mayroong nalinig, ang daling mapaniwala. O yung lumbans daw, nakaka-cancer. Ha? Kahapon, meron isang yung people. Sabi niya, gusto ko, tinatanong ako. Di ba may ka sa lumbans? Sabi ko, nakaka-cancer daw yan. Sabi ko, pag kinain mo. Sumukat mo ako kainin mo, makakaso ka. Gusto naman eh. Hindi, totoo ako. Gusto mo na naman ako napagpupulot yan. Di ba? Parang yung sinasabi na yung Colgate daw, nagdo-donate daw sa mga satanista. Di ba? Yung pagkain halal daw, may 666. Kasi yung halal certification, may 666, tawa ko ng tawa. Sabi ko, may nagtanong sa akin nun Pastor, daw halal 666. Sabi ko, bakit? Kasi 666 yung nakalagay dun sa akin Sabi ko, paano mo ako yung sabihin yung halal? Yung halal ka ako, para yung ISO certification. Okay? Na kapag tinatakan ng halal yung food mo, ibig sabihin pumasa ka sa quality ng mga pagkain na walang violations dun sa regulations ng mga Muslim. It is a certifying body. Sabi ko, Pastor, di ba sa Bible, yung mga walang tatak ng 666, hindi pa pwedeng bumili? Sabi ko, bakit yung mga may tatak ba ang bibili? Di ba yung mga may tatak ang bibili? Di ba? Saka yung 666 ka mo pa nga, tawag dito, tatak yan ng isang lalaki, hindi ng pagkain. Di ba? Ang babawalan yung may tatak, hindi yung mga tatak lang ang may bibilhin, baligtad. Di ba? Yung lahat na lang ng marinig pinaniniwalaan kasi hindi nag-iisip. Hello? Ang sabi ni God sa akin, ganito, ganyan. So yung mga members naman naniniwala. May mga propetang lumalabas nila, si Propeta Sadhu.
na laging nag-aano dyan sa Cuneta Astrodome. Okay? Na nagpo-propesiya. Siya yung nagpropesiya na nagkaroon ng undoy. Siya yung nagpropesiya na nagkaroon ng tragedy dun sa Visayas. Sabi ko dun sa mga naniniwala, at ang sad ko dito, mga JIL, yung mga nagpo-propagate ng mga prophecies sa sad ko. Okay. Sabi ko nga dun sa mga tagapagpanga, sabi ko, hindi ba kami nagtataka? Bakit puro tragedy yung alam sabihin ni sad ko? Yung propeta dun sa Bible, sa Old Testament, kada nangungusap sila, pinagre-repeat yung mga tao. Bakit yung shadow na yan, tinatakot yung mga tao? Ito yung latest prophecy. Okay? Sa October 8, magkakaroon ng blood moon. Alam niyo ba yun? Di ba? October 8, may blood moon. Ibig sabihin, malaking-malaki yung buwan. Signs daw ng pagdating ni Christ, yung mga signs and wonders sa heavens, sabi ko sa mga young people, tingnan nyo kung kay God yan, dapat excited siya bumalik si Christ. Bakit takot siya bumalik si Christ? Di ba? Ano sabi ni John sa huling-huling verse ng Scriptures? Sa huling-huling verse ng Bible, ano sabi? Amen, Lord. Bumalik ka na. Bakit? Sino ba gusto dito sa mundo? Kayo ba gusto nyo pa dito? Ang isang totoong Christian, mas naisip niyang bumalik si Christ. Ang nakakatawa sa mga Christians ngayon, takot na takot bumalik si Christ. So, paano nangyari propeta ni God yan? Kaya sabi sa niya, mag-isip po kayo. Mag-isip kayo, hindi lahat na nakikita yung na-prophet niya. Yung iba dyan, prophet. Diba? Pagkatapos na naghihingi, may offering Kaya nga kayang bumayad ng moneta. Kayang bumayad ng moneta, Astrodome. Kung walang offering dyan, kaya kong bumayad ng moneta, Astrodome. Mahal kaya yung ano dun? Yung renta dun. Diba? Okay. So, paano natin malalaman? Okay? Paano natin malalaman? Pakibasa nyo rin po, Ephesians 5, verse 17. Ano ba talaga yung meaning niyang filled with the Holy Spirit niya? Ephesians 5:17. Malapit na po tayo magtapos. Konti na lang. Magbigay nyo na ng konti na lang. Pakibasa po. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. See? Do not be foolish. Understand what the will of the Lord is. Paano ba nangungusap talaga si God? Okay? Binasa natin kanina sa Hebrews chapter 1, verse 1 to 2. Ang sabi dito sa verse 1, long ago, many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. Noon, nangusap si God through the prophets. Nangungusap si God diretso sa mga prophets, wala pang Bible Okay? Pero ano nangyari? But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, whom He also created the world. Nangusap siya through Jesus Christ. So, saan natin yung mababasa? Saan natin mababasa? Sa Bible. Okay? O, isa-isahin natin Nung una daw, number 1, nung una, ginagabayan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon sa mga pagkakataon. Okay? So, mga circumstances katulad nung kila Joseph. Hindi naman nila alam yun na ganun yung mangyayari. So, ginabayan ni God sila sa circumstances, sa mga pangyayari sa buhay. Sino ba ang nagsabi kay Joseph na makukulong ka? Sinabi ba ni God yun sa kanya? Sinabi ba ni God na ituturing siyang patay ng mga kapatid niya? Sinabi bang mapagbibintangan siyang rapist? Hindi. Lahat yon circumstances yung nangyari. Nilaan yun ni God na mapagdaanan niya. Okay? Si Moses, sinabi ba ni God sa kanya na tawag dito, nung bata siya, itatago siya sa basket, makukuha siya nung anak ng paraon, tapos pag-aaralin siya or magiging magaling siya dun sa loob ng bahay ni paraon, tapos after 40 years, aalis siya, magiging kriminal siya? Hindi.
Wala silang kaalam-alam sa mga ganon. Lahat ng iyon, nangyari yun according to the plan of God. Kaya nga yung Romans 8:28, napakaganda yun eh. Yes. All things will work together for good. To those who love God lang. To those who love God. According to His purpose. Kaya kahit na pangit ng mga pangyayari, all those circumstances will happen. Okay? Will happen. Kung will ni God na mabasted ka, mababasted ka. Nakuha nyo? This is how sovereign God is. He works even to those bad things na hindi natin. Okay? Pangalawang binanggit sa Hebrews, nangusap ang Diyos sa iba't ibang panahon sa kanyang mga kaparaanan, sa mga prophets, through dreams. Okay? Pero ang tanong, is it normal? No. Hindi normal yung dreams. Kaya nga nakakalibadbaran sila pagka nagkakaroon sila ng dreams, di ba? Naalala niyo yung Pharaoh nung nagkaroon ng dreams? Napakaliba siya? Hindi. Naalala niyo si Nebuchadnezzar nung nagkaroon siya ng dreams? Kailangan i-interpret ni Daniel. Normal ba? Hindi. Pangalawa, hiniling ba nila? Hindi. Kusang binibigay lang nila. Lord, bigyan mo naman ako ng vision. Gusto ko makita yung future. Paano nga ako magkaroon? Tapos yung gusto mo, hindi yun yung will ni God sa'yo. Ano mangyayari sa'yo? Halimbawa, gusto mong maging engineer. Okay? Tapos talaga palang nangyayari na talagang meron palang vision. Eh, ang naging vision mo ay isa ka magbubuti. Paano ka ngayon? Hindi, Lord, hindi ako papayag. I rebuke it. Di ba? Eh kung ginawin ni God sa'yo, ano mangyayari? Mangyayari at mangyayari yun. Di ba? Wala kayong magagawa kung hindi mangyayari. Kung kaso lang yung vision mo, nakita mo ahead of time, ano gagawin mo? Hindi ba mas maging miserable yung buhay mo kasi mapaparanoid ka? Alam niyo yung movie na If Only? Napanood niyo na yun? Jennifer Love Hewitt. Yung isang lalaki, na pag-inipan niya, ay yung kanyang girlfriend, mamamatay. Nagkaroon siya ng ganong klase vision. Ay hindi, ang vision niya pala, magkakahiwalay sila. So ang iniisip niya, na itong girl na to, mamamatay. Kasi nakakita siya ng accident. Na pagkatapos ng accident, liwanag na lang nakita niya. So ang ginagawa ng lalaki, lagi niyang pine-prevent yung accident para hindi mangyari. Ano nangyari? Yung palang iniisip niya, siya pala yung mamamatay. Ganda ng movie na yun. One of the dramatic movie na manood ko. If Only. Kasi pinoprotect niya yung destiny na magkahiwalay sila. Ang hindi niya alam, hindi niya yung pwede maprotect. Kasi yung akala niya na mawawala yung babae, hindi pala yung babae mawawala. Siya pala. Siya pala yung mamamatay. Kaya yung movie na yun. Ay wala. Kaya kung will ni God, will ni God. Hello? Kahit na anong nag-iba namin si Sarbe kasi meron ako isang friend from PLDT. Bago mamatay si tatay ko, yun isa sa mga tumutulong sa akin para makakuha ng mga murang gamot, makakuha ng mga murang supplies para sa dialysis kasi napakamahal po magpa-dialysis. Kung hindi kayo makakakuha ng mga tinuturok na mura, lalo na nung panahon ni tatay kasi, nung bago mamatay si tatay, meron pang pork barrel. Kaya yung mga politicians nakakahingi or nakakabili kami ng mura sa mga ibang hospitals. Itong friend ko, tinutulungan niya ako nun. Kaso last night, namatay na yung anak niya. Na kaya niya ako tinutulungan kasi nauna yung anak niya ma-dialysis. Sabi nga namin si Sabi, talagang hanggang doon lang. Pinrolong lang na pero wala tayong magagawa kung mamamatay o mamatay. Kahit kumpleto pa ng supply. Alam niyo, ang dami-dami pa ng supply. Ang dami-dami pa nilang gamot sa bahay. Pero hindi rin kaya. Hanggang doon lang. Hanggang doon lang.
Ano pa? Ang sabi pa doon sa binasa natin si Hebrews 1, verse 1 and 2. Sa huling araw, nangusap si God sa pamamagitan ng kanyang anak. Pang-apat, yung pangungusap na yan, saan natin mababasa? Saan natin mababasa yung will ni Christ? Sa Scriptures. At ang higit sa lahat pang huli dyan, wala nang iba kundi sa Scriptures. Kung meron pang mga instances na nagkaroon ng vision si Peter, nagkaroon ng instances na nangusap directly si God kay Paul, ilang beses lang yun. Hindi yun normative sa mga apostles. Si Paul ba, meron ba kayong nabasa na naulit yung pagsasalita ni Jesus kay Paul doon sa Damascus? Wala na. Wala na. Nung nag-meet si Jesus si Paul sa Damascus, nung sinabi niya, Paul, or Saul of Tarsus, bakit mo kami nag-uusig? Sino po kayo, Panginoon? Nahulog siya doon sa kabayo. Sino po kayo, Panginoon? Ako si Jesus. After nun, nung nag-usap sila ni God, meron pa ba? Wala na. Si Peter, nung nagkaroon siya ng vision and dreams before siya pumunta kay Nicodemus, meron pa bang nabanggit sa Acts? Wala na. After the 3 instances ng speaking in tongues, may sumunod pa ba? Wala na. Ano sumunod? Scriptures na. Kung gano'n, Pastor, kung Scriptures pala, paano po ako mag-decide? Alam kong ito yung, ayokong mahang kayo. Okay? Ayokong mahang kayo. At ito yung ating ending, our applications. Pastor, paano ako mag-decide in regards to God's will? Okay? Una, isipin niyo ano ba ang moral will ni God? Sa lahat ng bagay, mapapabuti ka ba spiritually? Magiging holy ka ba dyan? O magkakasala ka? Sa trabaho, sa asawa, sa titirhan, isipin ninyo, mapapahuli ba kayo dyan? O mahuhuli kayo? Diba? Pangalawa, use your common sense. Pastor, pareho naman po itong hindi ako malalayo kay God eh. Ang tanong, gamitin yung common sense mo. Naghahanap ka ng trabaho. Saan ako dito, mas magiging holy? O kung pareho ka magiging holy dyan, saan dyan ang malaking kikitain mo? Is it common sense? Yes. Of course. Diba? Saan ka mas mapapabuti? Saan mas mapapabuti pamilya mo? Sa tingin mo, mas gusto ni God, mapakama ka? Alam mo, mas maganda. Alam, i-weigh ninyo, pros and cons. Binigyan tayo ng utak ni God. Pangatlo, mag-pray tayo. For us, kung nalilip tayo, mag-pray tayo. Okay? Panghuli, mag-step ka. Humakbang ka. Kasi hindi naman yung mangyayari kung hindi yan para sa'yo. Kung hindi yan will ni God, hindi yan matutuloy. Kung will yan ni God, kahit ano pang mangyayari, doon at doon ka pa rin mapupunta. Dahil tandaan ninyo, hindi tayo pababayaan ni God. At lahat ng mangyayari is according to His plans. Tama? Kahit na anong gusto niyong maging accountant, engineer, architect, kung hindi will ni God, hindi kayo papasa sa exam. Di ba? Kahit anong gawin ninyo, walang mangyayari. Kung will ni God yan, tutulungan kayo ni God. God will do everything. Tutulungan tayo. Kaya po, iyan ang God's will. I hope na natutunan ninyo na yung God's will mangyayari according to His plans. Okay? So, mag-step kayo. Humakbang kayo. Kung mayroong mga suffering na pwedeng mangyari, take the responsibility. It's part of God's plan. Tama? Kami pamilya, sa aming mag-asawa, hindi lang perfect yung nangyayari. May mga bagay na malulungkot, may mga bagay na tragic na nangyayari. Pero hindi ko sabihin na hindi kami pinapakbabayan nila. Kahit sa akin personally,
Tayo po natin naman. Father, thank you po for you are sovereign. And your will for us is to be holy. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na humakbang according sa iyong kalooban, Panginoon, upang makapamuhay kami ng tama sa iyong harapan. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Help us, Lord, sa mga failures, sa sins na ginagawa namin, Panginoon, na maging responsible kami dito. Talikuran ang mga bagay na ito at magpatuloy muli sa aming tamang pamumuhay sa iyong harapan. Kung ano man yung mga diretsong plans mo, specific plans for our lives, help us, Lord God, to step, to have our plans, to have our common sense in weighing things, to pray for it, and to step, Lord God, to step, hakbangan, at simulan ang dapat gawin. Thank you, Father God. Ang tunay na pananampalataya, Panginoon, ay hindi yung pagiging positive lang na mangyayari yung gusto namin. Ang tamang pananampalataya, Panginoon, ay alam namin na lahat ng bagay ay mangyayari according sa kalooban mo. Thank you, God. Help us to broaden our understanding in regards to faith, in regards to God's will. It should always be anchored with your will, O God, which is holiness. Thank you, Father God, sa iyo po lamang ang papulit pasasalamat sa pangalan ni Jesus.